Kinumpirma ng DOH na ligtas sa hantavirus ang ilang mga Pinoy crew member na sakay ng barkong nagkaroon ng virus outbreak. Repatriation ng mga nasabing individual, binabantayan na rin ng pamahalaan. Si Haz Hardin, nakatutok. Safe and clear sa banta ng virus. Yan ang tiniyak ng Health Department matapos kumpirmahin na may 38 Filipino crew member na sakay ng MV Hondius, kung saan nagkaroon umano ng hanta outbreak na ikinasawi ng ilang pasahero. Ayon kay DOH spokesperson Albert Domingo, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa WHO para siguraduhin ang kaligtasan ng mga Pilipino roon. Pero ang importante ho dito para sa ating mga Pilipino, meron tayong mga kababayan, 38 crew members ng mga Filipino. Ang magandang balita, ayon po sa WHO, sa International Health Regulations, wala po silang sakit. Wala kaming naririnig na babalitaan so far. In close coordination po tayo. Hindi na bago ang hantavirus na isang bihirang sakit at maaaring makuha kung mapapalapit sa dumi, ihi o laway ng mga daga na infected ng hantavirus. Nilinaw rin nila na wala pang naitatalang hantavirus sa bansa. Sa Pilipinas po, wala po tayong naitatalang kaso. Sa katunayan po, hindi pa kami makumbinse. Merong mga lumang reports, 1992 pa, na pinapahanap namin yung mga papel kung ito nga ba ay hanta kasi baka iba siya. Ilan sa mga sintomas ng hantavirus ay mga malatrang kasong sakit, gaya ng lagnat at pananakit ng katawan, na halos kahawig ng leptospirosis at dengue. Una nang kinumpirma ng WHO ang pagkasawi ng 3 pasahero dahil sa virus na sakay ng barko sa Atlantic Ocean. 2 naman ang kumpirmadong infected nito, habang 5 ang kasalukuyang suspected ng sakit. Sa ngayon, naka-quarantine na ang nasabing barko na kasalukuyang nakadaong sa Cape Verde sa Africa. Dagdag pa ng DOH, kasalukuyan ng kumikilos ang pamahalaan para sa repatriation ng mga Filipino crew members sa nasabing barko. Paalala pa ng Health Department, walang dapat ikabahala ang mga Pilipino, lalo't malayo ang kasong ito sa Pilipinas at mahigpit ang ginagawang hakbang ng iba't ibang ahensya kaugnay nito. Haz Hardin, IBC News.